Sana all. Sana all. Narinig niyo na ba ang kwento ng babaeng si Sana Hall? Isa siyang babae na galing Amerika. Napilitan sila tumira sa Pilipinas matapos maubusan ng pera yung pamilya niya. Meron kasi silang mga ari-arian dito sa atin sa Pilipinas dahil army yung tatay niya at dito na destino. Bumili sila ng bahay at lupa sa Malabon. Kaya alam ko rin tong kwentong to kasi taga-Caloocan kami, katabi lang yon. Ang sabi galing siya sa isang mahabang relasyon nung nasa US pa siya at nakipag-break sa kanya yung syota niya. Kaya pumayag siya nung sinabi ng tatay niya, punta ka dito, alagaan mo na lang ako, total wala naman na tayong pera dyan. Pumayag siya, siguro para magbagong buhay or fresh na environment, pumayag siya. Kaya alam na alam ko din tong kwento na to kasi pinag-usapan talaga sa amin to. Sumikat siya nung 90s nung nahanap yung bangkay ni Sana Hall. Mamaya ko ikukwento sa inyo yan. Siya si Sana. S-A-N-N-A. Bakit natin siya pag-uusapan? Importante sa akin to kasi ito yung kwento na ako personally alam ko talaga kung ano yung nangyari at na-experience ko rin. Mamaya, papaalam ko sa inyo kung bakit connected ako dito sa kwento na to ha. So ito yung nangyari sa kanya. Mid-20s siya nung lumipat sila sa Pilipinas. Bata pa siya. Nung naubusan sila ng pera. This time may sakit na rin kasi yung tatay niya. Kaya tinatawag na rin siya. Punta ka na dito, alagaan mo na lang ako please. At total nandun din naman yung mga ari-arian nila sa Malabon. So habang nandito siya, nandun pa rin yung pain niya na wala na siyang love life, wala na yung syota niya, and gusto niya na makahanap ng magmamahal din sa kanya dito sa Pilipinas. Marami siyang mga nakadate na Pilipino din eh. Maganda tong si Sana. Para siyang artista na half-half. Yung nanay niya kasi Pilipina din. Tatay niya yung army galing US. Lahat ng mga nakadate niya, trinay niya talaga, no? Pero walang nag-work out talaga sa lahat ng mga nakadate niya na yan. Ang dami niya mga Pilipino, gwapo, matipuno, pero hindi nag-work lahat. Lagi siyang nasasaktan ng paulit-ulit. Sa tagal ng panahon, dahil nga may sakit yung tatay niya, lalo lang talagang nauubos yung pera nila. As in, ubus niya. So, naiinggit siya sa mga taong may pera, nainggit siya sa mga tao na may love life kasi wala na sa kanya lahat yun eh. Wala na sa kanya lahat yun. Dito na magiging grabe yung takbo ng kwento. One time kasi, meron siyang naka-blind date na Pilipino. Hindi ko alam kung saan niya nakuha or sino nag-set up sa kanila. Pero nag-ayos siya, nagpaganda siya, nag-ready siya. Kung alam niyo yung Grand Central Evergotesco, ayan, doon siya. Sikat sa amin yung mga taga-Caloocan, mga taga-Malabon, mga Kamanava. Diyan yung mall namin dati. So doon sila nag-date nung lalaki. Eto na, after nila mag-date nung lalaki, nag-enjoy naman siya doon sa date nila sa Grand Central. Inuwi siya doon sa bahay ng lalaki. Ang hindi niya alam, papatayin pala siya. Pinagsasaksak siya, no? Tapos pagkatapos nun, nilagay siya sa isang box doon sa apartment ng lalaki. Ngayon, meron kasi siyang singsing na binigay ng tatay niya sa kanya. Suot niya yon. Etong lalaki na to, hindi matanggal yung singsing. Ninakawan din kasi siya ng lalaki. Parang yun ata yung rason kung bakit siya pinatay. Wala na kasing nakakaalam. Pinutol, no? Yung daliri niyang isa dito. Walang nakaalam kung nasan si Sana Hall after 10 years, no? Nilagay siya dun sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya preserve dun. Pero after 10 years, inabandon na yung apartment. Wala nang tao dun sa apartment. Hindi na nila alam kung nasan din yung lalaki. Pero nung may bumili ng apartment, no, para patayuan ng bago, nakita nila yung isang daliri doon at natukoy nila na si Sana Hall ngayon na matagal nang hinahanap nung tatay niya. So, pinag-usapan sa amin yan sa Kamanava. Naaalala ko talaga yung mga kapitbahay namin. Ito talaga yung bukang bibig noon. Natukoy nila yung katawan, meron siyang singsing, nabigay ng tatay niya na militar. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung importansya niyan sa kwento natin ngayon. Doon sa area na yun, no, yung mga apartment, puro apartment kasi yung area na yun, kahit binago na nila, puro apartment pa rin. May mga nakakarinig daw. Tignan nyo itong mga comment na to. Sabi nila, especially daw, if merong mga magsyota, nakakaramdam ng inggit itong babaeng multo. Sabi nila siya daw yung nagpaparamdam. Siya sabi, Sana all,
Sana all. Tapos parang may nakikita raw silang babae na naglilisik yung mata at nakatitig lang na para bang gusto niya rin na maramdaman na meron siyang sota. Dilat na dilat daw yung mata pero ramdam mo yung lungkot at may mga saksak siya. At most importantly, putol yung isang daliri. Tapos minsan palakas pa ng palakas lalo na pag yung talagang nagmamahalan na talaga, lumalakas din yung sigaw niya, sana all, sana all. So kung makikita niyo yung mga comment, nag-search ako at ang dami pala talagang nakaka-experience nung sana all na yan. Marami nagpapakita, especially dun sa part ng Kamanava na yun kung saan siya pinatay. Ngayon, bakit ko kinukwento to? Alam nyo dati, di ba meron tayong content na merong devil statue sa Malabon. May sementeryo doon. Pakita natin, totoo yan. Doon sa sementeryo na yon, nilibing yung tatay ni Sana All. Dahil taga Malabon sila, di ba? Pati si Sana All. Ito na. Ano yung kinalaman ko dito sa kwento na to? One time kasi, pumunta ako doon. May mga kamag-anak kami, doon din kasi nakalibing. May nakita akong babae. Sobrang kulimlim na. Wala masyadong tao. May nakita akong babae. Umiiyak siya. Takot na takot ako. Kinikilabutan ako. Hala. Umiiyak siya. Ganun. Tumitingin-tingin ako. Hindi niya ako pinapansin. Pero dalawa lang kami doon. Umuwi na rin ako kasi sabi ko nga medyo makulimlim na. So umalis na rin kaagad ako. Ngayon, uwi ako sa bahay namin. Ang lakas ng ulan. Biglang bagsak. Nagluto ako ng lugaw dahil malamig nga. Biglang buhos. Biglang may kumatok. Sabi, pwede ba akong makisilong sa inyo? Pumayag naman ako. Ngayon, nung nagluluto ako, inoffer ko sa kanya yung lugaw. Pero nung pagsalo ko ng ganun, may nakita akong parang daliri. Ang nangyari ngayon, tinanong ko, ala, kanino tong daliri na to? Sabi niya, sa akin to! Nagulat ako, natakot ako, tapos bigla siyang nawala, bigla na lang ako may narinig na kumalansing sa sahig. Nakita ko, merong singsing. Tinapon ko rin agad yung singsing kasi natatakot talaga ako. Hindi ko na siya nakita after pa noon, hindi na siya nagparamdam, pero takot na takot talaga kami. Nung kinukwento ko to, ang daming natatakot din talaga. No, buti na lang wala na rin ako sa Caloocan ngayon. Sabi nila hanggang ngayon, may mga nakakarinig pa raw nung nagsasabi nung sana all. Sana all. Hanggang ngayon, no, nandun pa rin daw yung pain niya pag nakakakita siya ng mga masasaya yung love life, masaya yung buhay, kasi nawala sa kanya yun eh. Nawala sa kanya lahat ng pagmamahal, ari-arian, nung nandito pa siya sa mundo. Kaya, pag nakakakita siya ng mga bagay na kinaiinggitan niya na nabubuhay pa ngayon, ang nasasabi niya na lang, bago magtapos ang episode na ito, huwag kalimutan na bigkasin ang dasal na ito para hindi ka multuhin. Oti an edosipe, gna op gnal torak. Magandang gabi, Trailis.